Si Taloy ay nasa edad 32 anyos na. Nang mga panahong iyon, isa siyang tanod sa kanilang barangay. At sa bawat araw ng paninilbihan niya, marami na siyang naririnig patungkol sa mga aswang na gumagala tuwing pagsapit ng dapit hapon. Ayon pa sa iba na palagi silang nakakakita ng isang matandang babae doon sa malaking puno sa gilid ng daan kung saan malapit ito sa kanyang tahanan. Ayon sa isang kabarangay nila, pauwi na siya noon. Bale, palubog na yung araw ng mga oras na yun. Habang naglalakad siya, galing sa paglalako ng mga kakanin, nakita niya yung matanda na nakatayo sa ilalim ng puno. Nakatalikod ito. At ayon sa kanya na parang may kinakausap yun. At nung makita siya nito, agad yung sumunod sa kanya. Bigla naman siyang huminto sa paglalakad. At nung tinanong niya ito kung may kailangan ba sa kanya, di yun sumasagot. Tanging pagtitig lang ang ginawa nito. Hanggang sa dahan-dahan nang nagsiangatan ang mga buhok ng matanda. At mabilisan siya nitong hinabol. Agad naman siyang tumakbo. Kitang-kita niya kasi kung papaanong magbago ang pagmumukha nito. Naglalaway na rin yun na para bang gagawin siya nitong pagkain kung sakaling maabutan man siya. Matapos itong marinig ng Taloy, agad naman siyang umalis. Ayon sa kanya na sa tinagal-tagal niya sa paninirahan doon, ni minsan din niya pa ito nakita. Kaya tinawanan niya lang ang mga ito. Si Taloy kasi ang tao na saka lang maniniwala sa mga kwento-kwento kapag mismong mga mata niya ang makakita. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman na may mangyayari pala sa kanya at magiging bangungot sa buong buhay niya. Isang araw, ginabi na siya ng uwi sa kadahilan ng mayroong programa sa kanilang barangay. At sa patuloy ng kanyang paglalakad, nakakaamoy na siya ng di kaaya-aya. Maya-maya pa, nung di niya na matiis ang baho, nagpasya na siyang hanapin ang pinanggalingan nito. At habang naglalakad siya, bigla siyang napahinto nang may nasipat siyang tao di kalayuan sa kanya. At kung di siya nagkakamali, isang matandang babae ang naroroon. Nakita niya rin yung puno na palagi niyang nadadaanan sa tuwing naglalakad siya. Nagtaka naman siya gawa ng gabi na ba't nasa labas pa ito. At nung makalapit na nga siya dito, bigla siyang nagulat nang makita niya ang pagmumukha nitong nakangisi sa kanya.
Medyo kinabahan na siya ng mga oras na yon. Gawa ng nanlalaki ang mga mata nito habang nakatitig sa kanya. At nung tinanong niya ito kung bakit nasa labas pa, di ito nagsalita na para bang wala itong naririnig. Patuloy lang ang pagngisi nito na halos umabot na sa magkabilang tenga niya. Ang buong akala ni Taloy na baka bingi yung matanda, dala ng katandaan, pero nagkamali siya. Nung medyo malayo-layo na kasi siya dito, biglang napahagik-hik sa pagtawa yung matanda at saka tumakbo sa likod ng malaking puno. Nung mga oras na yon, di nawawala ang kabang nararamdaman ni Taloy. Gawa ng sa buong buhay niya, ngayon pa lang siya nakaranas ng ganong kaganapan. Naging tahimik naman siya habang patuloy sa paglalakad. At nang nasa harap na siya ng bakuran niya, agad naman siyang nilapitan ng isang matandang lalaki. Tumitig ito sa kanya ng seryoso at tinanong nito kung may nakita ba siyang matandang babae doon sa malaking puno na dinaanan niya. Nang marinig niya ito, agad naman siyang tumango, hudyat ng pagsang-ayon. Nung marinig naman ito ng matanda, bigla naman itong napabuntong hininga at sinabihan siya na maging handa sa lahat ng oras. Kung sakali raw na kaya niyang wag nang matulog, mas mainam ito. At matapos nitong magsalita, agaran naman na umalis yung matanda. Nang wala man lang pasabi, bigla namang napakamot ng ulo si Taloy. Sa isip-isip niya kasi, nagiging merdo na ang mga tao kapag tumatanda na. Ngunit ang hindi niya alam na isa na pala itong babala para sa kaligtasan ng kanyang buhay. At nung nakapasok na nga si Kaloy sa kanyang tahanan, agaran naman siyang kumain. Labis kasi ang gutom na kanyang naramdaman. Ano pat gabi na ang pag-uwi niya. Maya-maya pa, dahil sa labis ng kabusugan niya, nagpasya na siyang magpahinga. Habang nakaupo siya sa kanyang hapagkainan, hinihimas-himas niya ang kanyang malaking tiyan. At sa paglipas ng oras, di niya namalayan na nakatulog na pala siya sa kinauupuan niya. Dala rin ng labis na pagod niya nung mga araw na yon. At sa kasamaang palad, naiwan niyang bukas ang pinto ng kanyang pamamahay. At habang natutulog siya, agad naman siyang napabalikwas. Nung naramdaman niyang may sumasakal sa kanya, agad naman siyang sumigaw nang makita niya yung matandang babae na naglalaway habang pilit na inabot ng matutulis nitong mga ngipin ang liig ni Taloy.
Ngunit kahit anong pagsigaw ang gawin niya ng mga oras na yon, tila bang walang nakakarinig sa kanya. Kaya ang ginawa niya, pilit niyang inihulog ang mga platong naroroon sa lamesa. At nang bumagsak na nga ang mga ito, lumikha yun ng napakalakas na ingay. At nang narinig yun ng mga kapitbahay niya, agad naman ng mga itong nagsilabasan para puntahan si Taloy. Di naman si Taloy na kontento at sinipa niya pa ang lamesa para gumawa ulit ng ingay. Nang biglang sumigaw ng aswang ang isa sa mga kapitbahay ni Taloy. Dahilan para maging agresibo pa ang iba niya pang mga kapitbahay at kumuha ng kanya-kanyang mga tabak. At nung makita ng aswang na mabilis na nagsisitakbuhan ng mga ito patungo sa bahay ni Taloy, agara naman siyang tumalon sa bintana. Sinubukan pa ng mga kapitbahay niya na habulin ang nilalang na yun, pero bigo silang makita ito. Agad namang pinainom si Taloy ng tubig ng isa sa mga ito. Kitang-kita ng lahat ang marka sa liig niya. Halos lumabas na ang mga namumuo ditong mga dugo. Namumutla na rin ang mukha ni Taloy. Sinyalis na malapit na siyang malagutan ng hininga. Kinaumagahan, agad namang kumalat ang balita sa kanilang barangay. Kaya sa tuwing sasapit na ang gabi, sinisigurado muna nila na nakasara ang mga pinto ng kanilang pamamahay. Halos 1 linggong walang tulog si Taloy nung mga panahong iyon, hanggang sa nagpasya siyang tumira sa tahanan ng kanyang kapatid. Mula nun, kahit papaano naging maayos na ang kanyang pagtulog, lalo na sa gabi. Matapos ang mga pangyayari, wala na ring napabalita tungkol sa pananalasa ng aswang sa kanilang barangay. Ngunit magkaganon man, di niya pa rin makalimutan at paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan ang kanyang karanasan na pinamagatang ang karanasan ni Taloy sa aswang. Yun mga kagantimpala, at sana magustuhan nyo yung kwento. Pasensya na at ngayon lang ako uli nakapagbigay sa inyo. Gawa ng marami rin akong inaasikaso. Paano? Sa susunod uli nating mga kwento. Salamat sa suporta nyo. Yun lang.